ay kasama o hindi. Meron nagbabantay dito sa yugtong ito na ating kasaysayan. Police Brigadier General Randolph Tuanyo, hepe ng PNP Public Information Office. General Tuanyo, sir, good morning. Welcome ulit sa DZRH. Sir Daniel, magandang umaga po at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Alright, sir. Habang nag-uusap tayo ngayon, I'm sure yung ilan ho sa mga malalaking programa sa labas ng himpilan, pasimula na o nagsisimula na. First of all, crowd estimate, sir. Gaano na karami ang mga nagtitipon sa iba't ibang bahagi ho ng bansa? Opo, ayon po sa monitoring natin doon sa mga nadeklara na mga kilos protesta, una po dito sa May Luneta, ang crowd estimate natin sa kasalukuyang pag-usap po natin, Sir Edniel, ay kulang-kulang 1,000 na po. Mhm. At para naman sa HS Shrine, kulang-kulang na 60 na po ang nandun. At doon na po sa People Power Monument, ay ganun din po, kulang-kulang 60 rin po. Sapagkat, Sir Daniel, inaasahan naman natin na ang numero sa ngayon ay mababa pa sapagkat ang official talaga na programa ay magsisimula pa po after lunch o alas 10 pa po ng hapon kasi po. Mga gaano karami, sir, yung ina-anticipate natin siguro na lalahok dito sa Metro Manila? Kanina binanggit ko sa aking introduction na batay doon sa initial nyong pagtaya, more or less 10,000 na yung safe na a-attend dito sa malalaking rallies na ito dito sa Metro Manila alone, ha? Sir Daniel, yung Luneta, base doon sa pag-uusap namin kahapon, pinangunahan ng ating Chief PNP, sa Luneta ay more or less 10,000 to 15,000. At dito naman po sa People Power Monument at sa May Asia Shrine, more or less 20,000 o 35,000. Total yung crowd estimate po natin. Ang pinagbasehan natin ito, Sir Daniel, yung po kasi mga permit na natanggap natin sa mga umbrella group. Mga gaano karami, sir, yung mga nag-apply ng permit na yan? Kasi ina-assume natin na approve or hindi, yung nag-apply ng permit na yan, ganyan din karami yung mga grupo na makikita natin sa mga lansangan. By grouping, Sir Edniel, na ginawa natin, halimbawa, yung church groups, kasi marami naman po sila, yung mga academies, kasama na yung mga OFW natin dyan, yung mga student organizations, labor unions, mga political coalitions, in all, umbrella group, meron po tayo natanggap na 5 group permits po. So, paano, sir, paano natin siguro i-describe sa bahagi ng Philippine National Police ang assessment natin generally, at least pag-isimula ngayon ng mga programa na yan sa Luneta, sa EDSA Shrine, may dapat bang pangambahan, sir, yung ating publiko na imminent threat or siguro na mamonitor nating banta, lalo pat hindi lamang yung internal audience natin yung nakatutok sapagkat ang US Embassy, Australian Embassy naglabas na rin ng abiso sa kanilang mga nationals dito sa bansa. Alam mo, Sir Edniel, inherent kasi sa trabaho ng Philippine National Police na may bantaman o wala, ay patuloy yung intelligence gathering natin. Sinasabi nga po natin sa mga kababayan natin na bakit nag-full alert ang NCRPO, hindi po para bantayan lang per se ang mga protesters natin, kundi ang Philippine National Police nag-red alert para po sa safety ng lahat. Kasali na po dyan yung mga protesters, mga bystanders, at yung community sa pangkalahatan, Sir Edniel. Naglabas man po ng advisory yung mga ibang bansa, naiintindihan naman po natin. Pero pag binasa niyo po yung kanilang advisory, maganda naman, Sir Edniel. Ang sabi niya po ron, makinig o tumutok sa media at sa mga local authorities para sa kaganapan, kaugnay na activity po ngayong araw na ito. So wala po tayo nakikita masama doon sa advisory ng mga bansang nasabi, Sir Edniel. Alright. At speaking of walang nakitang masama, ang PNP Chief o acting PNP Chief ba natin, sir, si General Nartates kahapon na nag-ikot, batay doon sa kanyang huling inspection, anong mga napansin niya, mga nakita, at siguro, ano mga final adjustments, sir, sa bahagi ng PNP na ini-implement na natin as we speak? Sir Edniel, mabanggit ko lang na kasama natin, pati si TDO natin, si General Cariaga, ang ating DI. Siyempre, importante po yung mga intelligence monitoring, intelligence gathering. Inulan niya kahapon, Sir Edniel, nandun po tayo sa MMDA para makita natin kung paano natin pangangalagaan yung traffic control natin sa araw na ito. Sinunod natin, Sir Edniel, yung 911 sa Espanya, sapagkat ito yung magiging command and signal natin para sa pag-deploy natin ng mga tauhan natin. And then yung first stop niya doon sa Station 5 sa NPD kung saan tinipo niya lahat yung ating mga station commander, inisa-isa niya yung mga kahandaan. Sinabi niya ron na hindi dahil ito ay under sa, kunyari, sa Ermita o sa Luneta, so responsibility ng station commander. Ito nais niya magtulungan, ito mga
Station Commander na to sa pangunguna ng kanilang mga district director. Kaya magmula doon sa advice ng ating Chief PNP kahapon, nag-adjust yung kanilang mga augmentation na sinasabi, mas maraming tao na mai-deploy ang mga nasabing unit sa Luneta at Mendiola, mas maraming magbibigay protection sa ating mga protest rally at lahat pati sa community para sa lahat. At sinabi rin na huwag kalimutan yung usual na police operations natin sa droga, sa smuggling at iba pang police-initiated operations na dapat na ginagawa ng police. Ito ay bukod sa pagbabantay sa activity today. Sir, binabagit mo na rin naman yung inspection sa Manila. Alam ko na, tanong ko na ito sa inyong nakaraan, pero mga government facilities o kahit ultimo mga sidewalk, nalala niyo yung ginawa dyan sa property ng mga Diskaya, General. Ang alam ko magkakaso dyan ng ang may-ari ng pribado. Pero sa atin sir, sa law enforcement agency na PNP, ano yung mga borderline siguro na dapat hindi i-cross ng ating mga kababayan at handa bang mga aresto ang PNP sakaling may mga ganitong klase ng mga demonstrador na magpintura, magsunog na EPG o kung ano man? Opo, malinaw naman po pag magpabasyan natin sa Reniel, yung DP 880. Malinaw naman po doon. Kaya yung mga espesipikong pinagbabawal. Ito yung pagdadala po ng armas. Ito po ay sa panig ng mga realista. At kasali na rin po yung mga pulis na magbabantay po sa kanila. Bawal din, Sir Edger, magdala ng bladed weapon doon sa mga parte ng mga realista. Ito ay para proteksyonan ang lahat ng mga dadalo. At yung pangatlo, ito yung mga importante, yung pagsusunog po. Kaya pag nagsunod tayo, yan po tayo ay i-implement po natin yung DP 880. Nice din natin pasalamatan si Reniel, si Mayor, kapag narinig natin kanina na ang aga po nila doon, halos alas 3 ng umaga kasama yung mga PNP deployment natin na mag-deploy siya ng napakaraming health service o provider nila na sinasabi nila na kapag may mga kailangan ng tulong, nandun po yung kanilang mga empleyado. Ang naamoy nga natin, General, alas 4 daw sila mag-monitor, pero alas 3 pa lang dilat na ang Mayor Isko. Well, binabagit natin ito sapagkat sa Luneta, yung initial na bulto ng unang programa ngayong alas 9 ng umaga. Anyway, General Tuanyo, sir, alam namin busy kayo, hindi na namin kayo patatagalin. Siguro ano na lang yung mga challenges sa PNP at yung mga dapat nating bantayan at paalala nyo na rin sa publiko ngayong sumapit na itong mga oras ng programa natin. Opo, ang Philippine National Police po ay magiging present sa lahat po ng mga kilos protesta na pagdadausan ng mga kababayan. Ito po ay para bigyan proteksyonan ang lahat. Kasali na po ang mga protesters, mga bystanders, at ang ating pong komunidad sa pangkalahatan. At mananatili po na professional at apolitical ang inyong Philippine National Police na iisa lang po ang aming misyon. Ito po ay to maintain peace and order. Maraming salamat po, Sir Edger. Good morning po. Ingat po kayo, sir, at regards po kay General Toteng. Alam ko nakamonitor ngayon. Thank you, sir. Yes po. Magandang umaga po. Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ang PNP spokesperson at head ng PNP Public Information Office.